Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, naririnig po kayo dito ng live dito sa Facebook page ng 101.7 Kalahi FM. At bago tayo magtuloy-tuloy, pakilala muna natin ang aking kapartner, ano? Ayan, magandang tanghali po sa ating mga kababayang walang sawang nakikinig po sa palatuntunang balita at talakayan. Ayan. Ayun, partner. Medyo tapos na yung yung pagpapiling ng mga kandidato doon sa kanilang posisyon. Oo, tumining na ba? Tumining na at nawala na yung mga haka-haka. Oo. Luminaw na yung malabong sabaw ng Oo. Okay, partner, ngayon nga pala ika-10 na ng Oktubre, taong 2024. Medyo mainit yung panahon at siguro kahapon, partner, kasi merong kaganapan diyan sa Oriental Mindoro National High School. Ito yung parang may binebenta silang bigas diyan na yung kadiwa. Naroon yung picture ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos. At mayroong binebentang bigas diyan na 29 pesos lamang, kaya lang ang pwede lang bumili yung mga mga PWD, senior, yung mga single parents yata. Basta madaming tao diyan sa Oriental Mindoro National High School. At syempre pagka yung programa ng national, lalo na sa mga ganyang programa, may mga nandiyan si Congressman Arnan Panaligan kahapon at nakita natin, in-interview siya. Siguro pakinggan natin yung interview sa kanya doon sa na nangyari diyan kahapon sa Oriental Mindoro National High School. Pakinggan natin yung panayam kay Congressman Panaligan na kung saan ay umabot sa 29 pesos ang presyo ng bigas. Oo, yun ay sana hindi lang ito sana hindi lang ito para doon sa mga talagang dapat tawag dito, dapat bumili lang, kundi para sa lahat. Dapat para sa lahat, pangkalahatan. Actually, partner, siguro kaya naman mura ito. Hindi naman subsidized ng gobyerno ito. At hindi ito talaga yung normal na presyo ng bigas. Kumbaga, tulong din do sa ating mga kababayan. Ito sa pamamaraan ng ayuda para doon sa mga sa mga qualified na pwedeng bumili ng halagang 29 pesos. Pakinggan natin yung interview kay Congressman Arnan Panaligan. Ayan. Okay. Well, una muna ay tayo ay natutuwa at tayo ay nagtingahan ng pangalawang termino bilang congressman. Ayun, medyo tumigil. Pero
because sa statement na pinost ng Facebook page ay dito isang bagay na dapat na celebrate or parang accomplishment. Para sa akin ito ay isang responsibilidad. Dapat kampanan, no? So second term bilang congressman ay garantisado na, pero yan ay nahulugan ng iba yung higit na paglilingkod sa taong bayan. Isang burden, isang responsibility yan, natin namang tatanggapin ng pupuso. Sa history po ba, ngayon lang walang lumaban sa sa history ng president? Well, ito yung recent history, no? Hindi natin alam yung mga unang panahon, ano? Panahon ng Amerikano, panahon ng yung early years ng ating Republika, noong 1940s. Pero itong mga nakalipas na ilang panahon, parang ito ang first time, ano? Na walang patunggali sa congressman. Nagbigay ng katiwala ng pinabilita mo sa President Law ng Department Well, yan ay pangako ko noong 2022 campaign na tayo nanalong congressman, ating susulong ang pagrebisa ng rice tariffication law kasi hindi maganda ang naging epekto niya niya, no? O, bumagsak ang presyo ng palay, hindi naman bumaba ng malaki ang presyo ng bigas. Kaya nga tayo nagpanukala sa Kongreso ng amyenda sa rice tariffication law. At yan ay naipasa na ng Kamara, ng Senado rin. Inatin na lang pirma ng Pangulo para maging siguro sa ating mga mas matagal na press con ay ating ipapaliwanag ang mga features ng batas na yan. Sir, isama rin lang yung intervention ng opisina nyo dito sa in relation sa posto na ang papel talaga naman ng congressman ay maglagay ng pondo, mag-approve ng pondo, no? Buong buwan ng Agosto at September, yan ang ginampanan namin sa Kamara, sa House of Representatives. Ang Pangulo ay nagsumite sa aming panukalang budget, nakapal yan ng mga libro, times na ang malaking pondong yan. Magagamit kaya ito sa possible na congressman? Yan nga ating panawagan sa Kongreso. Kaya nga, anong ginagawa ng Kongreso? Matapos namin ipasa ang budget, bigyan ng budget ang mga programa at proyekto ng gobyerno, ay kami patuloy ang hearing, yung oversight hearing. Kung saan aming kinukumusta sila, kami silang kinukumusta kung paano yung ginagawa sa pondo, kung may pamahagi na bagayan. At dyan sa mga oversight hearing ng Congress, malaking pakinapang dyan ng taong bayan. Kasi dyan namin natutuklasan, dyan namin na-discover na yung mga department hindi pa na-implement yung mga proyekto. May pondo naman, hindi pa nagagasos yung malaking pondo na ibigay namin. Yung iba naman, na ipili ng gamit, nakaimbak naman sa bodega. So yan ang pakinabang ng mga congressional hearing. Isa na lang siguro about the politics tayo dahil pa na ng politika. 4 na lalaking politiko ang sumama kay Joanna. Ano masabi niyo? Kasama po kayo? Well, wala pa namang formal alliance, ano? Pero maaga pa naman para i-firm up natin yan. Kaya tapos ang filing of November 8, hindi pa siguro na nag-sink in sa iba. Anong nangyari? Alam na natin kung sinong may kalaban, kung sinong walang kalaban. Siguro, pagkatapos na ng ilang sandali, pagkatapos ng ilang linggo, saka na pag-usapan niya mga koalisyon. May mga pagbabago pa yan, yung mga alignment. Magbabago yan. Kasi matagal pa eh. Ano? Alam niyo, ang politika eh, yung isang linggo nga, napaka-haba pa rin nun eh. Maraming nangyayari sa isang linggo. So, matagal pa yan. Kaya siguro yung mga alliances and coalition darating sa tamang panahon. Congressman, sabi niyo sa inyo speech ng mga isang linggo bago kayo mag-file, mga una na, wala mo na kayo hawakan governor, mag-aantay muna kayo. Well, sa kayo, walang lakas candidate for governor. Ano? Alam ko, wala rin yata sa vice governor, no? Dahil si Miss Joanna Barecio dapat ang vice governor candidate ng lakas. Di ba may kona siya sa lakas? No? Pero at the last minute ay naging governor tinakbuhan. So, wala kaming kandidato ang lakas for governor, wala rin sa vice governor. Of course, we are open to alliances and coalitions. Pero ang aking sabi lamang, kung tayo po'y makikipag-alyansa sa ibang kandidato tatakbo ay issue-based, hindi dahil sa personality. Sabi natin, tatakbong governor,
yung bang iyong plataforma ay naka-align sa ating gustong gawin dito sa Oriental Mindoro. At kung yan ang malapit sa ating pananaw, di yan ang ating susuportahan sa darating na halalan. So as of now, wala pa talaga namimili. Yan ay matter of fact yan, ay factory statement. Wala naman talaga kandidato ang lakas ng governor. Pero tayo po ay maaaring pumasok sa mga alyansa at koalisyon sa mga tumatakbo. Kailan yan, parang ito darating ang parang dyan. Salamat Kong. Salamat po. Thank you. Ayun, partner, yun yung isang maikling interview kay Congressman Panaligan at yun, nabanggit niya na napag-usapan niya dito na ito, walang tumapat kay Congressman Arnan Panaligan at ang sabi nga niya, ito hindi dapat niya i-celebrate, kundi isang responsibilidad. Tama naman, kasi yung expectation ng tao sa kanya, talaga namang nakuha niya talaga lahat ng kumbaga naibigay niya talaga yung tamang serbisyo para doon sa ating kababayan. Kasi kung hindi talaga niya nagawa 'yon, may kalaban talaga siya ngayon. Oo. 'Di ba? Naipaliwanag din niya yung sa rice tarification law. Pasado na ito may mga naamyanda na itong rice tarification law. Siguro kulang pa lang doon sa mga pagpapatupad doon sa Yun, at isa pa din sa nabanggit niya na ang lakas NUCD sa hanggang ngayon ay wala pa rin silang kandidato. Pinapaliwanag na dapat sa vice governor ay si Miss Joanna Valencia yung kanilang kandidato. Pero nagbago nga ng desisyon, naging governor. Kaya wala silang kumbaga wala pa silang kandidato talaga sa ngayon. Sa ngayon pa lang na lalaban sa gobernador at vice governor. So, yan ay ating aabangan. At ang sinasabi nga niya, hindi sa personality o sa relasyon yung pagpili ng liderato ng lakas NUCD, kundi doon base doon sa issue ng kung ano yung gusto nilang mangyari doon sa Oriental Mindoro. Which is malinaw yung sinabi po ni Congressman Panaligan na taliwas doon sa kiniklaim ng ibang grupo na ang partido ni Congressman Panaligan ay meron ng Alyansa. Pero malinaw po doon sa kanyang interview na dapat si Miss Joanna Valencia yung kandidato bilang vice gobernador kung siya tumuloy bilang vice governor. Siya yung kandidato. Ang problema, tumakbo ito ng gobernador. So, wala sila ngayong kandidato bilang governor at saka vice governor. Vice governor. Pero yan, kumbaga, matagal pa naman yung eleksyon. Pwede pang pag-usapan yan. Yung mga bagay niyan. Siguro, kaya ngayon, talaga may mga negosyasyon ginagawa itong bawat kampo, Alam mo, napakahalaga kasi ng endorsement ni Congressman Arnan Panaligan pagdating dito sa election na ito, lalo na diyan sa pinakamataas nga yung posisyon na gobernador at saka yung vice gobernador. At saka yung malinaw dito, yung gusto ni Congressman Panaligan na ang kanyang suporta at pagkakaroon ng alyansa doon sa kandidato bilang gobernador ay nababatay doon sa kagustuhan at programa na maaring naka-align doon sa kagustuhan at kapangangailangan ng ating lalawigan. Which is maganda yan dahil wala sa popularidad. Wala doon sa tawag dito, wala sa katangian o anuman. Ang mahalaga doon, naka-align doon sa gusto nilang mangyari sa tamang pagbabago at tamang pamamalakad sa ating lalawigan. Yun kaya ngayon talagang siguro yung mga negotiation na andyan, talagang pumupunta yan kay Congressman Arnan Panaligan para makipag-negotiate yung bawat partido, at napakahalaga, kasi nakita nila talagang isipin mo for the first time sa buong Oriental Mindoro po, kaya sa buong Oriental Mindoro na sinasabi natin first time na nangyari ito na walang nakalaban ang isang congressman dito sa unang distrito. At malaking malaking kumbaga accomplishment ng isang congressman. Ibig sabihin, nagawa mo o na-perform mo ng ayos yung mandato na dapat gawin. Sa Kongreso, nakita natin kung paano trumabaho. 13 yatang komite ang hawak ni Congressman Arnan Panaligan doon. Talagang doon pa lang sa Senado, sa Kongreso ay busy na yan sa paggawa ng mga batas para sa ating bansa. Pero pagdating nga dito sa kanyang distrito, pag-uwi niyan ay trabaho pa rin talaga. Talagang pinupuntahan yung mga sulok-sulok na lugar dito sa ating unang distrito. At
yung mga proyekto partner yung mga proyekto na dala ni Congressman Arnan Panaligan sa isang termino niya, talagang siksig at liglig lahat ng bayan talagang nagkaroon ng magagandang proyekto na talagang makikita mo na ito yung mga prioridad na pangangailangan ng ating kababayan. Hindi lang yung basta sasabihin mo na pinatayo mo yung mga infrastruktura na yan na hindi naman ramdam ng ating mga kababayan. Which is nakita naman ho ng ating mga kababayan ngayon kung ano yung naging performance ni Congressman Panaligan at nakikita naman siguro ng mga ilang gustong lumaban din bilang kongresista ng unang distrito na i-deliver ni Congressman Panaligan yung pangangailangan natin mga kababayan. Although hindi naman talaga sapat yan. Dahil napakaikli pa lang 3 Isang years termino pa lang. pa lang. Kaya nga sabi ko yung 3 years expectation, pa lang, yung expectation nating kababayan ay yun pa rin ang pupunuan talaga ni Congressman Arnan Panaligan sa padalwa niyang termino. Talagang ang dami Kita mo naman yung ilang bill na yung naipasa niya. Siya yung principal sponsor. Makikita mo yung rice tarification law, yung Magna Carta for Siparer, yung yung anti-agricultural smuggling. Tsaka itong huli, itong self-reliant defense posture. Ito kapakipakinabang talaga doon sa ating mga sa bansa natin. Lalong-lalo na partner yung yung rice tarification law na naging problema talaga ng ating mga magsasaka. Which is revision lang naman dun sa Rice Tarification Act kung saan payagan ulit. Pero hindi pa yata ito napirmahan ni hindi pa yata ito pumasa sa sa Senado yung Rice Tarification Act na pagre-revisan itong Rice Tarification Law. Na which is nasa nasa usapin pa sa Senado at hinihintay na maapruba ito para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro baka mamaya sakaling makatawag si Congressman Arnan Panaligan. Malinaw natin yung mga bill. Malinaw natin kung ano na ba yung status, pati yung nangyari na, ano na ba yung kalagayan ng ating provincial hospital na matagal nang inaantay ng ating mga kababayan kasi ito'y talagang malaki ang may tutulong sa ating mga kababayan kung ito'y magiging regional hospital na. Itong ating kasalukuyang provincial hospital. Which is siguro na nandiyan na yung nagawa na ni Congressman Panaligan yung kanyang tawag dito, yung kanyang mandato. Kaya lang wala pa para may ayos yan, may lagay sa tamang proseso at maging kapakipakinabang sana sa ating lalawigan. Ang problema ho nito, merong mga ilang mga namumuno sa ating lalawigan na pilit ito i-divert doon sa kanilang gustong mangyari. At kung titingnan mo base doon sa kanilang interview, ang tawag dito yung pagtakbo ng isang buong pamilya sa bilang kandidato sa ating lalawigan ay hindi nangangahulugan na ito isang dynasty. Political dynasty. Ano ba ang linawin ho natin? Ano ba ang kahulugan ng dynasty? Nababatay ito sa batas, di ba? Ang sabi nga ng Supreme Court, dapat na dahil hindi ito papasa sa Kongreso itong batas na ito, yung anti-dynasty bill na pinopropose sa Kongreso. Sabi nga ng ilang mga mambabatas, idaan na lang sa sa proseso ng Supreme Court. Supreme Court na lang ang magpapatupad dahil ang katumbas ng Supreme Court, 'di ba, ang Senado para makapagpasa ng isang batas. Walang sumusuporta doon sa dynasty bill na ito. Hindi nga pwedeng masuportan partner yan dahil halos lahat ang nakaupo sa Kongreso merong political dynasty. Dito nga sa atin sa Oriental Mindoro, ilang pamilya yung Wag na tayong lumayo. Wag na tayong lumayo. Di ba dito ang tumatakbong gobernador ay si Governor Bons Dolor. Tumatakbong vice governor, yung kanyang kapatid. Yung kapatid si CPA Hubert Dolor. Bagamat sasabihin natin maaring qualified, maaring kaya lang yung perception ng tao kasi parang pagka yan isang pamilya na nagpatakbo diyan, mawawala na yung check and balance Hindi na kumbaga kung ang sinasabi ni medyo at kung titingnan natin kasi Juan. Sabi nga nila, natawag si Congressman sandali po. Ang tawag dito yung nominee, third nominee yata nung party list. Ang kanyang may bahay.
Yes, Opo. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Arnan Panaligan. Kumusta po kayo? Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga kasama kay Tom, kasama Opo. Sandy at Opo. kay Tom at sa ating mga kababayan Magandang sa tanghali po. First District ng Oriental Mindoro. Ito po si Congressman Arnan Panaligan na bumabati sa inyong lahat. Kung una-una binabati namin kayo ng buong Oriental Mindoro kasi for the first time walang tumapat sa isang congressman dito sa Oriental Mindoro. Ano po ang pakiramdam ng ninyo ngayon? Well, una-una, salamat sa ating Panginoon, Ang lahat naman ng pangyayari ay ang may guhit, ang may katha ay ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos at tayo ay napagkalooban ng ganitong may tuturing na biyaya. Tayo ay walang katunggali, walang karibal sa darating na halalan sa pagka-congressman. Post tayo at dahil dyan ay garantiyado na ang ating pagkakaroon ng second term. Kaya salamat sa Panginoon at pangalawa salamat din sa taong bayan. Ang kanila sigurong ang kanilang pag-aproba sa ating performance na nakalipas na isang termino ay marahil yan ay dahilan kung bakit tayo ay hindi na nilabanan ng ilang mga politiko. Kaya salamat din. Pero tinatanong mo kung ano ating pakiramdam, para sa akin hindi ito parang hindi celebration kundi ito ay para sa akin okasyon para mag muni-muni na ito para sa akin ito isang mabigat na responsibilidad. Nabigyan ako ng second term ng walang hirap, dahil nga walang kalaban. Pero para sa akin, ito isang mabigat na responsibilidad na kailangan gampanan ko. Ibig sabihin, kailangan pagbutihin ko ang aking panunungkulan para mapatunayan sa taong bayan na ako'y karapat-dapat nga na magkaroon ng second term. Kaya yun ang aking pananaw, yun ang tingin ko dyan. Ito mabigat na pananagutan at responsibilidad sa taong bayan at nakahanda naman ako na ito'y gampanan. Ayun. Ano po ba yung yung mga pangunahing plano po ninyo para do sa susunod yung termino? Ito nga po na wala naman kayo naging katunggali. Ano po yung mga pangunahin pa ninyong mga plano pa? Well, atin pong patuloy po ako maglilingkod bilang mambabatas ninyo. Sabi ko nga palagi ang isang congressman ay may dalawang antas ng tungkulin. Unang-una sa nasyonal. Pag ikaw ay nasa kongreso ay buong bansa ang iyong kinakatawanan. Bagamat ikaw ay kinatawanan ng isang distrito, pero pag nasa kongreso ka, dapat ang panaraw mo ay pambansa. Sapagkat ikaw ay gumagawa ng mga batas na buong bansa ang naapektuhan, hindi lamang yung iyong distrito o lugar. Yun na naman pagtalakay natin sa national budget. Buong bansa ang apektado dyan. Yung 110 million na Pilipino ang apektado dyan, ang kanilang buhay at pamumuhay. Kaya bilang congressman, patuloy po tayo magiging masigasig sa Kongreso sa pagsusulong ng mga batas na pambansa. Batas na pambansa. Sa kalusugan at edukasyon, sa seguridad. Patuloy po tayo magiging masigasig sa bagay na yan. Nakita naman niyo siguro, nasa nakalipas na 2 taon, tayo ay aktibo sa Kongreso. Tayo ay aktibo sa mga talakayan sa committee at kung saan ginagawa ang mga batas. Kung saan pinag-uusapan ang mga panukalang batas at tayo aktibo sa plenaryo, doon sa talagang talakayan sa buong kapulungan. Yung pangalawang antas ng tungkol ng isang congressman sa lokal. So, kailangan din naman magdala ka ng mga proyekto sa iyong distrito, kahit magaling ka doon sa kongreso, sa mga talakayan, sa paggawa ng batas, ay inaasahan ka pa rin na magdala ka ng mga proyekto pangkaunlaran. At sa tingin ko naman, nagampanan ko yan, patuloy kong gagampanan yan sa aking second term. Kaya nga, ito nakalipas na unang termino ko, nandyan yung mga depasimento natin, mga farm to market road, mga bagong karsada, mga bypass road, diversion road, mga health centers, gymnasium, flood control, mahalaga yan. Ang parang parang sa second term. Patuloy po tayo magdada sa mga pangkulan, sa mga barangay at sa mga bayan-bayan sa 7 bayan at isang lungsod ng First District. Ayan.
Kung katatapos lang po ni Pangulong Ferdinand Yes, sir. Bongbong Marcos na pirmahan ito pong Republic Act 12022 na kung saan ito po yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ano po ba talaga ang nilalaman ho nito? Pwede po ba nating malaman? O isa sa mahalagang batas na tayo ay isa sa mga may akda, isa sa mga author sa Kongreso. Napakahalagang batas yan, kasama Tom, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Alam mo kasi, problema natin yung supply ng pagkain sa Pilipinas, di ba? At mahal ang pagkain, mahal ang bigas, Yes, ma'am. mahal ang gulay, mahal ang isda, mahal ang sibuyas, mahal ang kamatis. Kasi ay kontrolado ng mga malaking trader at mga kartel ang importasyon at supply ng mga pagkain na yan. No? Kaya nga, dapat pag maraming imported na bagay, imported na mga pagkain, dapat mababa ng presyo, di ba? Bakit hindi? Bakit sa gitna ng katotohanan tayo dinadagsa ng imported na mga pagkain ay mataas pa rin ang presyo nito? Kasi nga, ay nakokontrol ng mga smuggler, hoarder, yung mga profiteer na tinatawag, samantala, at sa mga kartel. Sila ang nagkokontrol ng supply. At pag kontrolado nila ang supply, ay kontrolado ang presyo, di ba ka? Yes, ma'am. Ngayon, yung ating dating batas ay kulang sa pangil. Hindi masyado matalim ang ngipin. Kaya ngayon, binago namin ang batas na yan. Mas mahigpit ang kaparusahan at mas klaro kung ano yung mga bagay-bagay na papasok dun sa definisyon ng smuggling, hoarding at profiteering at cartel. Habang buhay na pagkabilangkuna ang kaparusahan sa smuggling at saka sa hoarding, profiteering at saka yung pagkilos bilang cartel, yung pagmamanipula ng mga presyo ng pagkain. Yan po'y life imprisonment na. Walang piyansa, non-bailable. Kaya mabigat talaga. Pangalawa, hindi naman yung direct na nag-import o yung nag-smuggle o hoarder ang paparusahan. Pati yung may-ari ng sasakyan. Whether in ay barko, truck, o aeroplano, kasama po sa papatawa ng mabigat na parusa. Ituturing din siyang smuggler at hoarder. Hindi lang yan. Yung may-ari ng warehouse o bodega o compound na pag-iimbaka ng mga produktong yan, kasama rin po siya sa ituturing na smuggler, hoarder at profiteer. Kaya talaga mabigat po ang kaparusahan ngayon at sabi ko non-bailable. Yes. So, sa aming pananaw ay mas may pangil ngayon ang batas laban sa agricultural smuggling. At isa po tayo sa mga may akda ng batas na yan. Kung meron, sino ho ang magpapatupad ibig sabihin magmo-monitor sa mga ganitong pagpapatupad ng batas? At meron na po bang mga naparusahan sa ating bansa na nag-hoard at nagsasabotahe ng ating ekonomiya? Well, meron tayong, siyempre, bagong pasa ng batas, dadalawalik ko pa ng batas na yan, gagawin pa yan ng implementing rules, pero mabilis na yan. At inasahan natin, bago matapos ang taong ito, kung masigasig ang ating mga ahensya ng pamahalaan, ay may mahuhuli sila sigurado. So, ang magkapatupad, marami pong ahensya, kaya nga merong isang council, yung Anti-Agricultural Smuggling Council. Yes. Kung saan ang Pangulo mismo, ang chairman ng council. So talagang dapat ito ay tutok ng Pangulo. At kasama po dyan sa council na yan, ang mga ahensya na concerned sa smuggling. Nandiyan po siyempre, ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Justice, kasi para sa prosecution, sa pag-uusig ng kaso. Kasama rin po of course, ang Philippine National Police, kasama iba pa mga ahensya ng pamahalaan. Para, of course, ang iba pa ang NBI. Okay. Angil, At saka talaga ito interagency. No less than ang Pangulo mismo ang chairman ng Anti-Agricultural Smuggling Council. Kaya talaga tiniyak namin, kami mga sumulat ng batas, tiniyak namin na talaga may pangil ang batas. Yun. Okay, finally, Kong, napirma na yata ng ating Pangulo yung dalawang bill na kayo po yung principal sponsor. Ito po yung Magna Carta. Opo, tatlong bill yan. Tatlong bill. Pwede po ba pakipaliwanag mo ito yung sa defense posture natin? Isa rin po yun? Yes. Ako mismo ang sumulat yan. Yung self-defense posture bill.
Ako mismo ang sumulat niyan. Opo. At may madinagdag lang iba mga congressman, parang amendment. Ang Senado, inatap yung aming version. Kung ano yung version ko, yung inatap ng Senado. No? Ngayon, alam po naman natin, kulang ang ating kakayahan ng ating militar. No? Yung mga barko de guerra, mga eroplanong pandigma, mga tangke, at iba pang mahalagang mga gamit like yung mga missile at rocket, wala pong pinoproduce sa Pilipinas. Lahat binibili natin sa ibang bansa. Eh ang mahal-mahal niyan, ano? Na nauubos yung ating dollars, ano? Yung ating pera sa pagbili ng ganyan gamit sa ibang bansa. Kulang pa ang kakayahan ng ating militar para ipagtanggol ang ating teritoryo. Kaya bilang unang hakbang ay ating pong itinasa ang batas na yan. Na ang layunin po ay magtatag sa ating bansa mismo ng mga defense industry, meaning yung mga industriya na gumagawa ng kanyang mga arms or armas, no? Nung araw meron ng ganyan eh. Parang pa ni Marcos Sr., kaya lang hindi rin pagpatuloy ng mga sunod na Pangulo. So binubuhay po natin yan at ating sisimulan muli. Kaya sa batas pong yan, may insentibo, may financial incentives at may tulong pinansyal pa ang ating pamahalaan sa mga lokal na factory, lokal na mga manufacturer ng mga armas. No? Para dito na gagawin. Ano epekto niyan? Unang-una, trabaho sa ating mga kababayan, di ba ga? Opo. Kasi dito gagawa ng bala, ng baril. Dito gagawa ng mga bala ng, hindi lang bala ng baril, kundi yung mga bala ng rocket, bala ng machine gun. Even yung mga missile, eventually, makagawa natin yan. No? Then, yung barko de guerra, sa ngayon, tabi na tayo ng barkong bago sa South Korea, at saka sa Israel. So sa batas na yan, dito gagawin yan sa atin. No? And eventually, pati aeroplano, pati tangke, kaya natin gawin yan talaga. Suporta ng gobyerno kailangan. At yung batas na ating inakda, yan ang unang hakbang sa bagay na yan. So pag nangyari yan, yayaman ng Pilipinas kasi, trabaho dala yan di ba? Opo. Trabaho, hindi mga laborer, kundi pati yung mga skilled. No? Dito na, gagawin yan kay mga science, mga computer technicians, computer programmers, mga software engineer. Kasi yung mga rocket na yan, mga missile, di ba? Mga barko at aeroplano, computer controlled na yan di ba? Tama. Kaya pati yung mga sa dami ng mga graduate natin sa computer programming, ay makikinabang sila. Yan ang unang benepisyo ng batas na yan. Pag meron kang pangalawa, ay mating militar. No? Ay hindi tayo pwedeng ibuli ng China, di ba? Kaya yan ang parang sa isang bato. Ayan, mga napuputo. Napalakas mo ekonomiya mo. Opo. At napalakas mo ang iyong militar. Yung pong kaya nakahalagahan ng batas na yan. Oy, natutuwa kasi bill ko yan ako sumulat ng batas na yan. Opo. Dinagdagan lang ng ibang congressman ang amendment, inadapt ng Senate. Opo. Pero pati isang batas yung Magna Carta po. Yung Magna Carta po. for Filipino seafarers, Opo. Yan ay kuhan. Yung batas na yan po kasi ang dami Sima Pilipinas ang libo ang ating mga seafarers magkakatatakadgat para marinong Pilipino at hindi nyo ba alam aming mga libo tamang sahod, tamang benepisyo, tamang katrabaho, benepisyo pag sila ay naging nag-retire, benepisyo pag sila ay na-aksidente, naging disabled, kasama rin dyan yung suporta sa kanilang continuous training and skills upgrading. So, makikirabang dyan yung 600,000 mga marinong Pilipino. Yan po, 3 batas na yan ating inakda na permahan ng Pangulo Marcos Jr. sa loob po ng 2 linggo. Kaya sa loob po ng 2 linggo, 3 mahalagang batas natin ang naging ganap na batas. Doon sa self-posture na yon, mumura ho yung baril dito sa Pilipinas sakali na meron ho tayong mga pagawaan, di kaya ho dadami naman yung mga lost firearm. Hindi. Sa batas na yan, ang pwede lang bumili sa mga factory natin yan ay ang gobyerno. At saka yung mga lisensyadong grupo, halimbawa, security agency.
At saka hindi ka pwedeng, pa ikaw ay privado, hindi ka pwedeng bumili ng mga racket. Hindi mo naman kailangan, di ba nga? Yung mga security agency, hindi yan pambebentahan ng mga racket at saka missile kasi hindi naman kailangan ng mga security guard yan, di ba nga? Ang kailangan na rin small arms lamang, So, nasa batas po yan na bawal magbenta ang mga defense industry sa pribadong tao. Ang pwede lamang bumili ay ang gobyerno. So, at saka pwede i-export natin sa ibang gobyerno. At ang ginagawa ngayon, di ba? Nabili po tayo sa Israel. Nabili tayo sa South Korea. Nabili tayo sa India ng mga ganyang armas. So, government to government. Pero din, pag malakas na yung ating defense industry, pwede tayo magbenta rin sa ibang bansa. So, yayaman ang Pilipinas. Ang una natin ekonomiya. Pero hindi po tayo pwede magbenta sa mga private group. Kasi yan ay baka mapaksa kamay ng mga terorista o ano pa man. Okay, kung dito naman po sa atin, yung ating mga kababayan matagal na nag-aantay po, lalong-lalo na po yung ibang mga doktor na may mga nakakausap po tayo tungkol po dito sa ating provincial hospital, yung conversion na maging regional ito. Ano na po yung status nito ngayon? Naku, alam mo naman, hindi maganda. Hindi magandang istorya nangyari, ano? Opo. Nakapasa na po sa amin yan sa Kamara. Nasa Senado na, nakarating sa Senado. Kaya lamang, nung hearing ng Senado, may ibang pananaw ang provincial government, ano? Opo. Ayaw nilang ibigay, ayaw nilang ipa-convert. At ayaw nilang ibigay sa DOH ang hospital na yan. Ang salip, ang kanilang proposal ay i-donate yung site ng dating hospital sa Barangay Ilaya at doon na doon magpagawa ng bagong hospital ang DOH. So sabi ko, meron namang plus and minus ang mga panukalang yan. Kaya ngayon, nung hearing ng budget ng DOH, tinanong ako si Secretary Ted Herbosa ng DOH kung anong pananaw niya. Although okay din daw na magpagawa ng bagong hospital, ang problema ron, baka abutin ng 7 hanggang 10 taon. Ang construction. Tsaka isa pa, hindi lang sigurado ang pera. Opo. Hindi sigurado ang pera. Samantalang kung i-convert na lang yung hospital, immediately, matitake over nila. At magiging maayos na hospital daw yan. Magdadagdag na lang. Sabi ko, ikaw na maganda kung anong tama, yun ang gawin ninyo. Yun ang ipaglaban. Oo. So lumalabas, ang inclinasyon ng DOH ay i-convert na lang, makuha nila, ibigay sa kanila yung kasalukuyang OMPH. Ayun. Para mapabilis po. Yung conversion. Oo, yun nga. Oo. Kung maiba tayo ng question sapagkat napapanahon politika ngayon politikahan at nakikita ho natin ay parang ang mga tumatakbo na lamang ho ngayon ay magkakapatid, magkakamag-anak, mag-ama. Ano ho tingin niyo dito sa political dynasty na ito? Well, ang yun nga kaya lang problema, walang batas hanggang ngayon. Kaya nakakalusot ang mga ganyan walang batas pa. Kaya, of course, hindi naman masama per se ang mga lahat na matakbo sa dynasty. May kilala tayo, mga member ng dynasty, pero marurunong sa kongreso naman, magagaling. Magagaling. Kaya lamang, subject din naman nga sa abuso, sa pagpabayaan. So, in the end, dapat ang taong bayan ay maging matalino. Sorry ng record. Bakit? Kung magandang ginawa, siguro pwede nga iboto kahit member ng dynasty. Pero kung wala naman nangyayaring kaularan sa bansa, sa bayan mo, sa inyong lugar, at hindi rin naman nagiging maunlad, siguro naman hindi dapat payagan na mamayagpag ang mga ganyan mga dynasty. Kaya hindi, dapat ang taong bayan maging matalino sa pagpili. Tama. Huwag lang madala sa mga salita. Kundi suriin nila ang record ng mga tumatakbo na miyembro ng dynasty. Hindi lang miyembro ng dynasty, pati iba mga kandidato. Suriin ang record. Kaya in the end, ang taong bayan dapat magpasya. Maging matalino kayo sa inyong iboboto. Parang nawawala kasi kung yung check and balance doon sa kasi halimbawa, kapatid mo yung ganitong posisyon, yung nasa kabila na may kapatid, parang kung anong gusto nilang mangyari, parang masusunod na lang lahat. Paano kaya ang system? Well, isa yung parang peligro, maring mangyari, maring maabuso nga. Kung magkakapamilya, magkakadugo, ang nasa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Kaya nga, panawagan ko sa taong bayan, maging matalino sa pagpili. Mamili kayo. Huwag kayo basta papadala
sa mga salita o pangako. Suriin nyo ang track record ng mga natakbo yan. Lalong-lalo na kung sila ay magkakapamilya. Wala ho kayo ngayong kinakampihang kumbaga ini-endorse ang gobernador kung sino nasa line up po ninyo? Well, ang aming partido, Lakas Party, ay walang kandidato sa governor, sa ngayon. Yung aking local party na kaalyado ko, yung MBS, wala rin kaming kandidato sa governor, Pero eventually, tayo ay hindi makakaiwas na mag-endorso ng gobernador, Siguro sa banda dyan, maaga pa naman, maaga pa. Pero ang masasabi ko lamang ay ang ating magiging basihan ng ating pagpili ng ating kasamahang gobernador ay nakabase sa issues at plataforma, hindi personalidad. So meron ako mga ilalatag na criteria at kung maayos naman, kung pareho ang pananaw ng mga natakbong yan sa gobernador, kung meron silang klarong pananaw sa mga bagay na yan, iyon ang ating marisama. Halimbawa, number 1, anong iyong stand sa healthcare sa Oriental Mindoro, Ang hirap dito sa ating lalawigan, Pag ikaw ay mahirap, ay talagang magkakasakit ka tuloy-tuloy na mamatay na ipapagamot kasi hindi maayos ang ating healthcare system sa Oriental Mindoro, yung public healthcare, Hindi maayos ang ating public healthcare. Magaganda ating mga private hospitals pero hindi kaya ng mga mas maraming tao. So anong iyong stand, anong iyong plataforma para ma-improve ang public healthcare system sa ating lalawigan? Number 2 ay yung mahalaga siyempre environment, Anong stand mo sa mining? Yung mining sa bundok, mining sa mga ilog, yung black sand mining, anong iyong stand diyan, di ba? Pangatlong ating criteria ay siyempre yung stand sa power and energy. Alam mo, sa aspetong yan, malaki ang papel ng provincial government kaysa congressman. Kasi ang provincial government ang nag-endorse ng mga ganyan mga permit sa mga planta ng kuryente. Ang provincial government ang gumagawa ng provincial development plan kung saan nakalagay doon ang aspeto ng power and energy, Hindi po congressman ang gumagawa ng ganyan. Kaya nga mahalaga ang stand dyan ng provincial government, sa bagay na yan. Pang-apat, agriculture. Ang laki ng potensyal ng ating lalawigan sa agriculture production, pero bakit hindi maayos ang agrikultura sa ating lalawigan? 20 years ago, tayo ay kasama sa top 10 or top 10 rice producing provinces sa bansa. Pero mukhang napapabayaan yan, Kaya yan ang ating gusto malaman, marinig sa mga tatakbong gobernador. Tatlong tatakbong gobernador Gusto nating marinig ang kanilang pananaw, opinion, tingkil sa apat na areas na yan na ating sinabi. At siguro may magandang plataforma ang ating sasamahan. Wala ba mas malapit doon sa tatlong yun sa puso ninyo para kumbaga medyo mas malapit sa criteria nyo? Ang sabi ko nga ay Juan, ang ating pamantayan ay hindi yung personal, hindi yung sa puso, kundi yung stand sa mga issues na yan, stand sa mga concern na yan, sinabi ko. Ano yun? Public health care, yung ating public hospital, agricultural development, power and energy, at saka environmental. Yung particular sa issue ng mining sa ating lalawigan. Siguro kung ganito lang, doon sa tatlo naglalaban, madali naman nilang sabihin na gagawin nila yun. Kaya ang payo na lang siguro sa mga tao, tingnan talaga nila kung sino yung may credibility na pwede talagang gumawa nun. Tingnan ang track record. Track record. Kasi palagi ko may basihan Kahit sabihin mong ganito, pero alam naman ginagawa mo, ganyan. Kaya madaling kaya nga dapat ang tao, ang bayan ay mag-suri ng mabuti, huwag magpadala sa mga matamis na salita o mga magandang mga propaganda, kundi mag-isip talaga. Madami yung kasi kung na-clippings na yung mga pictures na kasama kayo. Kaya yung mga kababayan. Alam mo naman, politiko tayo. Na-attend tayo ng mga event, mga meeting. Di man maring pagbawala kung bubuha ng picture. Baka naman sabihin, tayo ay suplado. Di ba ka? Kaya, given yun, na sa mga event,
lahat nagka-picture, Mm. ay tapos ay ipopost sa FB, ipopost sa kung saan-saan. Kaya mag-isip po mga tao ba maging mapanuri. Kung isa na lang tanong, kahapon po merong event diyan sa Oriental Mindoro National High School at mukhang may Oo, wala kaya ata kayo dun dalawa. Oo nga, Oo. hindi po nakarating. Kaya nag-imbita yung PIA, Opo. Philippine Hindi- Information Agency, sila nag-imbita. Hindi po tayo nabitahan. Hindi kami nabita kong eh. Ngayon, Siya, ating pipitikin pala ng PIA. ngayon, Bakit hindi inibita yung dalawang magagaling, dalawang batika ng mga mamamahaya? Okay, ganito, kung ito yung ang tanong ko po dito, mura po yung bigas. Ang tanong ko po dito yung isang bill nyo na yung amyenda sa rice tarification law. Ito po ba napermahan na ng Pangulo? Pasado na po yan. Inatin lang iskripto ng Pangulo para permahan. Yan po, isa ko ring bill. Pangako ko ng eleksyon. At aktibo po ako sa deliberasyon niya ng Kamara. Yan po adopted na ng House at saka ng Senate. At inatin na lang po ang perma ng ating mahal na Pangulo sa batas na yan. Okay kung medyo wala na tayong oras, huling pananalita po para sa ating mga kababayan. Well, una-una, salamat po sa inyong patuloy na support at pagtangkilik sa inyong abang lingkod. Salamat sa ating Panginoon sa pagbigay niya sa akin ng ganitong pagkakataon na maglingkod muli bilang inyong congressman. Nakakaasa po kayo na ating po gagampanan natin tungkulin bilang congressman sa ating second term ng buong galing, husay at sigasig at katapatan. Patuloy po ako magiging masigasig na mababata sa Kongreso. Patuloy po ako magiging aktibo sa mga talakayan sa Kongreso katulad ng ginawa ko ngayong first term. At patuloy po tayo magdadala ng maraming proyektong pangkaunlaran dito po sa ating distrito. Ayun. Okay, maraming salamat po, Congressman Arnand Maraming Panaligan. salamat kasamang Sandot kasamang Tom. Okay. Thank you Dito po. tayo. Ayun napakaganda nung sinabi ni Congressman Arnand Panaligan at lahat pa, meron mo yung 3 bill na siya yung principal sponsor halos naperma na ng ating Pangulo. At yun, nabanggit din niya para mawala ng agam-agam ng kung sino-sino yung mga post diyan sa social media na wala pa namang ini-endorso ang lakas in UCD at syempre kasama yung MBS na gobernador at vice-gobernador Ngayon ang sinasabi yung criteria unang-una yung sa agrikultura, Sa health. sa health, sa power supply, doon sa environment. Napakahalaga nun yung apat na yun Parang yun ang nakikita kong yun talaga ang problema natin ngayon sa Oriental Mindoro na hindi nabibigyan ng pansin talaga. Yung sinasabi natin, 'di ba, yung yung mining, 'di ba? Ang dali nga nilang naipasa nung extraction ng armor rock, 'di ba? Yung dredging, yung tumatakbo ang pumukpok Oo, tumatakbo. Ay, kasama yan Kasama yan doon sa kumbaga sa accomplish nung pag-approve nung armor rack. Ay yan issue yan sa environment. Pagdating sa health, napakalaking issue ng ating provincial hospital na sana magagawa na nga ng paraan sa mabilisang panahon, nadidelay pa yung pagiging regional hospital nito na hindi natin malaman sa kung anong dahilan. Ay malaking tulong na ito. Yung power supply natin ay mas lumala. Talagang naandyan. Talagang nakita natin na hindi naman nagbago. Isa ito doon sa pinangako nung unang laban pa lamang na talagang sinasabi nga ay wawakasan yung problema natin sa power supply pero hindi naman nangyari. Yung agrikultura natin totoo naman yung agrikultura natin talaga namang medyo napabayaan talaga napabayaanan yung agrikultura natin. Kung titingnan mo, napakaganda ng lupain dito sa atin sa Oriental Mindoro. Ang ganda ng mga patubig natin. Pero anong nangyari? Bakit parang walang suportang naibibigay, sapat na suportang naibibigay para sa ating mga magsasaka? Marami namang naipatay yung mga infrastructure para doon sa yun ang sinasabi, yung infrastruktura. Ang tanong nga dito, para doon sa agrikultura. I don't know kung ito ba yung nakakatulong. Mukhang nga yung mga palayan pa natabunan doon sa infrastruktura makikita mo, yun ang sinasabi natin kung magkakaroon ka rin lang ng mga proyekto, infrastruktura, dapat yung ramdam ng tao. Kumbaga, ramdam naman. Mapapakinabangan ng tao. Ramdam naman. Paano? Di ba? Pero nakita ko maganda yung pamantayan ng ng lakas NUCD. Yun ang napapanahon talaga. Ang mahalaga diyan,
kung sino yung papasok doon sa pamantayan ni Congressman Panaligan, ay siyang susuportahan. Ngayon na nga sinasabi, merong magaling mambola. Kaya ko naman sabihin niya, kandidato ako doon. Oo. Gagawin ko yan. Nag-file Ito ka ba? mga pangako. Di ba? Hindi ka naman nag-file. So, ang tingnan natin, ay wag tayo magpadala doon sa sinasabi nga na yung matatamis na pananalita, yung mga pambobola, wag natin paniwala, kundi tingnan natin yung track record ng isang politiko. Baka mamaya po, kahit naman sino, pwede sabihin yung ganun eh. Doon magagaling magsalita yung mga politiko, lalo na yung mga sanay na, dyan na tumanda. Yung pinangako na sa yung yung langit at lupa. Oo, tuto pa rin pa. Diba? Kaya nga, overtime tayo. Overtime tayo. Okay, medyo napasarap yung interview natin kay Congressman Arnan Panaligan. At napakaganda naman ng mga pinaliwanag niya. Talagang alam mo, pag si Congressman Panaligan yung ini-interview mo, hindi mo namamalayan yung oras. Hindi mo namamalayan yung oras. At saka talagang kasi yung sinasabi niya, walang halong pambobola. Nakikita mo yung sinseridad. Yun ang kanyang ginawa. Nakikita mo yung merong isang meron kang minsan may interview ka diyan, halata mo naman binubola ka lamang. May interview ka ba? Hindi ka naman nakaka-interview. Ay, ito si Congressman Congressman Arnan Panaligan, talaga nakakatawa. Kasi naroon yung sinseridad ng mga pinapala. Tsaka talagang makikita mo yung mga sinasabi niya. Yung pagka kita mo na nandiyan talaga yung sinasabi nga na niya na ng mga bypass road, yung mga diversion road. Mga proyekto kitang-kita na andyan talaga. Oo. Okay, at muli po, at abangan nyo po yung programa namin. Biyernes yata ngayon, partner. Sa Lunes na ulit tayo magpapangit-pangita. Okay? Ayan. Ay, maraming salamat ho sa inyong ginawang pagsubaybay. Huwag ho kayong madadala. At marami pa ho tayong pag-uusapan. Napakahaba pa ho ng panahon para sa darating na eleksyon. Marami pang issue nating masusumpungan at mga pagbabago sa mga alignment na yan. Madaming nakinig doon sa programa natin, hindi na natin mabati dahil nga doon sa interview natin. Pero sa next time nandito mababati natin yung mga nag-comment dito at saka yung mga nakinig sa atin ay ating babati sa next episode ng ating programa. Muli po, Sando Soriano ang inyong nakasama. Tom Lago po. Thank you.